Alam mo ba na pwede tayo magluto ng chicken inasal gamit lang yung kawali? Tara, samahan mo ko. Magluto tayo ng chicken inasal sa kawali. Simulan na natin ating pagluluto. Mayroon nga tayo ditong karning manok. Quarter leg part yung aking gagamitin dito. Naglalagay na ako dito ng mga pampalasa. Unang inilagay ko itong ating toyo. Sinundan ko naman itong oyster sauce. At dito sa part nito, inilalagyan ko nito ng kalamansi. At maglalagay din tayo dito ng bawang. At para naman sa ating aromatics, naglalagay ako dito ng tanglad. Lagyan na din natin to ng black pepper powder para naman sa spicy na lasa. At bubuhusan din natin to ng Sprite. Bale, isang mismo size na Sprite yung aking inilalagay dito. Inubos ko na ito. Para naman may kaunting tamis ang ating lulutuing ulam, maglalagay tayo dito ng asukal. Magsisilbing pambalansin na din ito sa lasa ng ating sauce o sabaw. At this point nga ay haluin ko na ito para mabilis kumapit itong ating mga pampalasang inilagay dito sa ating karning manok. Once na nahalo na natin to na maigi, katulad na nakikita nyo, itatabi muna na natin to. Marinate natin to kahit mga 1 oras. At habang minamarinate nga natin itong ating karning manok, dito nga sa parte nito ay gagawa na tayo ng chicken oil. Mayroon tayo nga ditong chicken skin. Ang gagawin ko lang dito ay lalagyan ko lang ito ng luya. Makakatulong ito para makabawasan yung lansa ng ating chicken skin. Tinakpan ko lang ito at pinakulo. At nang kumulo na nga, lumabas na yung mantika nito kasama yung tubig. Ang gagawin ko lang dito ay hayaan ko lang itong sumingaw hanggang sa mantika na lang yung natira. Tulad na nakikita nyo. At once ganito na itsura niya ay pwede na natin tanggalin itong ating chicken skin. Itabi na nga natin itong ating chicken skin. Hindi na natin kailangan to. Ang mantika lang yung ating kailangan dito. At para naman makuha natin yung kulay ng ating chicken oil, malalagyan natin ito ng atsuete. Ang ginawa ko lang dito ay prinito ko lang itong annatto seed. At once na ganito na itsura ng ating chicken oil, ang gagawin lang natin dito ay tatabi lang natin to. Ilipat natin to sa malinis na lagayan. At the same pan ay painitin ulit natin ito. At this point naman ay magsisimula na nga ako magluto. Kinuha ko na nga itong ating na-marinate na karning manok. Ang gagawin ko lang dito ay isisir natin itong ating karning manok hanggang sa magkaroon nito ng parang sunog-sunog na kulay. Yung parang inihaw ba? Kaya gumamit na ako dito ng pansipit at isa-isa ko nang inilagay itong ating mga karning manok. At once ganito na itsura ng ating karning manok, nagkaroon na siya ng parang inihaw na kulay. Yun yung gusto nating mangyari dito ay babalik ta rin lang natin ito para yung kabilang side naman ang ating isir. At kung andyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa kaligitahan ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto, baka pwede mo na may comment kung taga-saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. Dito nga sa part nito ay magkabilaan na ng karning manok ang nagkaroon ng parang sunog na kulay. Ito yung gusto nating ma-achieve dito. Kaya naman sa part nito, ilalagay ko na itong ating reserve na marinade or ito yung ating pinagbabaran. At once na nailagay na natin itong ating pinagbabaran, gagawin ko lang dito ay tatakpan natin to. Papakuloy natin to kahit mga 3 minuto. At makalipas ng 3 minuto, ang gagawin ko lang dito ay babalik ta rin ko lang ito para yung kabilang side naman yung maluto. Gumamit na nga ako dito ng pansipit at isa-isa ko nang binaliktad itong ating mga nilulutong karning manok. At once na baliktad na natin to lahat, ang gagawin ko lang dito ay tatakpan ulit natin ito. Papakuloy na natin to hanggang sa tuluyang maiga yung sabaw ng ating nilulutong ulam. At once na naiga na yung sabaw nito, ibig sabihin ay lutong-luto na itong ating karning manok. Ang gagawin ko lang dito ay babaliktarin ko ulit ito. At this point nga ay halos patapos na tayo sa ating pagluluto. Kaya naman sa parin ito ay papahira na natin to ng ginawa nating chicken oil. Ito naman ang purpose nito ay para hindi maging dry itong ating nilulutong ulam. Yung tipong ang itsura niya ay parang inasal talaga siya o niluto sa uling, di ba? Once na napahira natin to lahat, ay pwede na natin itong serve. Ito na nga yung ating chicken inasal sa kawali. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panunood. O siya, hanggang dito na lang ako. Paalam. Bye-bye.